Tropical Storm Karina o international name Tropical Storm Gaini. Inaasahan pang mas lumalakas sa loob ng 24 oras at posible pa bang aabot ito ng typhoon category? Ating tatalakayin. Kaya asahan unti-unting makakaranas ng unti-unting pagsama ng panahon sa bahagi ng silangan ng Northern Luzon, kabilang na ang eastern part ng Polillo Islands at eastern Bicol region sa outer ring band ni Karina. At mga iba't ibang karating sa kanlurang bahagi ng bansa, dulot ng unti-unting paghatak sa ating habagat mula kay Karina, ating iisa-isahin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, July 21, 2024. Ang oras nating prospect may maga ay alas 11:42 na ng umaga. Medyo nakakaramdam tayo ng mga medyo drizzle rain sa Metro Manila at asahan sa iba't ibang panig ng kanluran. Madalas, mas mararamdaman yan sa timog kanluran ng parte ng Luzon at ilang bahagi ng Mimaropa dahil sa unti-unti nang nahahatak ang habagat mula kay Tropical Storm Karina. At dahil sa medyo nag-aagawan lang yung paghatak sa ating habagat dahil aktibo pa po dito sa may bandang kanluran itong si dating bagyong o tropical storm na si Butchoy, inaasahan natin medyo mahahati pa o mahahati muna yung paghatak sa ating habagat dahil yung iba o karamihan ng ating habagat ay napupunta po sa direksyon ni dating bagyong Butchoy. Pero yung ibang bahagi sa may bandang timog kanluran ng bansa, asahan yung habagat dito ay unti-unti nang nahahatak ni Karina habang patuloy ang paglakas sa loob ng 24 oras ni Karina. So may maliit pa o may posibleng tsansa pa ba itong maging severe tropical storm to typhoon category? Yan ay ating tatalakayin maya-mayang konti mga folks. Pero dito sa ating lightning detection system so far, as of 11:40 AM, meron tayong total of 105 lightning strikes na po, lalo na dito sa paligid ng pinaka-outer circulation hanggang sa pinaka-inner core ng sirkulasyon ni Tropical Storm Karina. So asahan po na medyo magpe-pending muna mga biyahe dyan at pagpalaot, asahan din ang pagtaas ng gale force winds na umaabot ng halos 64 to 65 km approximate outer wind shear dito sa bahagi nito ng northeastern Luzon. Kasabay ng mga malakas ang pag-ulan po at may bugso po ng malakas na hangin sa hilagang silangan po ng Luzon. So medyo restrain muna sa ating mga kababayan na medyo papalaot at inaasahan natin medyo magkakaroon ng postpone ng mga flights ng mga airports lalo na dyan sa pupunta ng parte ng Isabela at extreme northeastern Luzon area. Dahil nararamdaman na po ang lakas ng bugso ng hangin dyan mula sa outer trough ni Karina. Kaya medyo pinag-iingat ng ating mga kababayan. At wala naman sa ating Doppler radar imagery. At kung sisilipin natin ng malawakan ang Doppler radar ay yung outer rain band po ni Karina, ni Tropical Storm Karina. Makikita po natin ay nagpapaulan na po ng matindi sa bahagi na silangan ng Palanan Isabela hanggang Kasiguran Aurora. Damay na rin ang ilang parte dito sa may bandang baybayin ng Bagao, Cagayan at Santa Ana. So ingat po sa mga kababayan natin. At kung titingnan natin ang dito naman sa may bandang Quezon Province sa silangan ng baybayin ay damay rin ang bahagi po ng Baler, Polillo Islands, maging ang Camarines Norte. At ilang portions pa rin ng Bicol region, lalo na sa mga isla ng Karamuan. Medyo magpapang-abot pa rin kahit papano at dahil na rin sa umiiral na paghatak unti-unti sa ating habagat na medyo nararamdaman na dito sa may bandang Southern Luzon area. So sa mga papalaot sa silangang bahagi nito ng Luzon na aking binanggit, ayan, binilugan na natin ay medyo restrain po muna tayo dahil medyo delikado po talaga na pumalaot habang nariyan ang presensya ni Tropical Storm Karina. Samantala sa ating current conditions, overcast po, gloomy. So medyo windy na po tayo na umaabot ng mahigit sa 40 km per hour yung ating current wind speed ngayon at umaabot ang bugso
sa 64 to 65 kilometers per hour as of 8:50 AM po ito. Yung pinakamataas na naging bugso ng hangin. So, medyo ingat po tayo mga folks. Then, medyo makakaramdam na tayo ng medyo windy situation maging dito sa Metro Manila. At nai-report na natin ng kahapon yung mga unti-unting pagbugso ng habagat habang lumalakas itong si Karina. Malinaw naman po yan sa ating mga report since kahapon. Sa lawas sa Petro na itala na weather station kaninang 8:59 AM. So ngayong umaga lamang ito, nakapagtala pa kami ng pinakamababang temperatura na 26.9 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng medyo katamtaman pero mataas na ito at 32.3 degrees Celsius. Ang naging pinakamataas na temperatura kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:01 PM. Ibig sabihin lamang ang aming heat index sa amin sa Caloocan nasa 43.8 degrees Celsius lamang ang pinakamataas naming init pandama kahapon. So, ibig sabihin lamang yan, medyo comfortable ang naging temperatura sa amin maghapon despite na hindi pa kami gaano nakakaramdam ng pag-ulan. Bagamat, medyo may mga ilang drizzle rain sa ibang panig ng Metro Manila at ngayong araw nga po ay medyo drizzle rain na po kami na may 0.6 mm pa lamang sa kasalukuyan ang naging total rainfall namin. At wala pa kaninang umaga nakakaramdam na tayo ng mga medyo drizzle rains at malakas na bugso ng hangin. Unti-unti yan mga folks. Lalo na, bukas po ng Lunes. So, sa mga magrarally, kung maaari, wag na muna po ituloy dahil masama po ang ating panahon hanggang bukas ng Lunes. Sa ating basic streams in past 24 hours, nangunguna naman sa mataas pa rin ang temperatura, ang Tugigaraw, despite na nagkakaroon sila ngayon dyan ng mga ulap at mga ilang kalat katapag ulan, namabot sa 35.6 degrees Celsius ang kanilang naging temperatura in past 24 hours. Sa pinakamababa naman na temperatura sa Baguio City ay stationary lamang at 18.2 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. Pagdating naman sa inulan, ang Lawag, Ilocos Norte, well, alam na natin, inaasahan na natin yan na nakaranas ng mga pag-ulan, ay nakaramdam sila o nakapag-total sila ng total rainfall of 139 millimeters total rainfall. So, expected na natin yan. Unti-unti nang nagiging maulan ang bahagi na ng extreme no Luzon dahil sa mas malapit na presensya ni Karina. Sa ating relative outside humidity so far, 82% po. So napakataas po ang ating water moisture sa paligid. Expected na po natin at tumaas pa ng 5% since last hour. At thunderstormy po tayo according sa aking barometric measurement sa Caloocan base sa weather station na nasa 1,007 hectopascals po instead ito since last hour. So may mga inaasahan tayong mga localized thunderstorms habang ganito po ka-moderate ang ating atmospheric pressure. Lalo na dito sa Metro Manila at ilang karatig sa Central Luzon. So ingat po sa biglaang pagkidlat. Sa ating high tide ay low tide status. Kasalukuyang maximum high tide tayo. At kung titingnan natin kung gaano ito kataas, kung 1.4 meters pa rin ba ang taas dito ngayong araw? Yes. Inaasahan po natin hanggang bukas po yan. At this coming Tuesday ay aabot pa sa 1.5 meters ang pinakamataas na high tide. So medyo delikado pong pumalaot kasabay ng paglakas po unti-unti ng habagat sa kanlurang bahagi naman sa kasabay din ng high tide. So medyo delikado pong pumalaot dahil sa bugso ng hangin at kasabay din ang mataas na alon at malalim na water level dyan sa kanlurang bahagi ng bansa. So ingat po tayo mga folks. At sa ibang panig ng Northern Luzon, medyo delikado po. Dahil inaasahan natin ang ating high tide, aabot ng 1.5 meters ang taas. So kasalukuyan po, as of 11:11 AM ay mayroon tayong inaasahan daw na mga heavy rain showers ngayon na nararamdaman dyan sa Rizal, Bulacan, Zambales, Pampanga hanggang Cavite at Batangas. So most of Calabarzon sa loob o sa susunod na 2 oras daw ayon sa data feed natin sa ating webpage. Siyempre mula sa data feed ni Pag-asa at ang ating inaasahan na kondisyon maramdaman din ng mga taga-Bataan, Orion, Pilar, Limay, Balanga hanggang Abukay na po yan. At tamay din ang Metro Manila. Well, expected po natin na magpe-persist yan sa loob ng 2 oras nga po. 1 hanggang 2 oras po dahil nga po sa unti-unti na nga pong sumusungit o sumasama na ang ating panahon dito sa Luzon at northern part ng Luzon. So expected po yan mga folks at magdala po na pananggalang sa mga bumibiyahe ngayong araw, especially dito sa Metro Manila.
Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:36 AM at inaasang lulubog ito mamayang 6:28 PM. Ang ating full moon na po ng buwan ay sisikat naman mamayang paggabi na po at 6:31 PM at inasang bukas na po ng umaga at 6:04 AM naman ito lulubog. So, dito sa Luzon, mukhang malabo tayo makapag-gazing sa full moon mamaya dahil mas maulap po ang ating magiging himpapawid, lalo na dito sa Metro Manila. So, medyo bad news. Depende na lamang kung nakakasilip po ang ating buwan mamaya. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po yan ng Lunes, araw po yan ng SONA, ay magiging partly cloudy po ang ating maghapon at asahan po mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan at 100% po yan at asahan na natin yan hanggang bukas po yan ng Lunes, araw ng SONA, magiging maulap at maulap po ang ating himpapawid. Asahan din ng mga localized thunderstorms at mga pagbukso po ng hangin, dulot ng nahahatak na hanging habagat patungo kay Tropical Storm Karina na posible pa nga pong lumakas yan sa loob ng 24 hours at posible pang umabot ng severe tropical storm. So be ready mga folks. Highest and lowest temperature expected natin in 2 days, maglalaro sa 26 to 31 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay maglalaro between 25 to 26 degrees Celsius. Siyempre sa local weather advisory, babanggitin na rin natin, despite na very late na po ito, kaninang 3 AM na mataan ni Pag-asa, ang sentro ni Karina, sa layong 490 km east of Kasiguran, Aurora, at may maximum sustained wind ng 75 km per hour malapit sa gitna at buksong umaabot ng 90 km per hour, which is almost kapareho o stationary pa rin ang ganyang wind speed hanggang sa kasalukuyan. Pero titingnan natin mamaya sa ating real time dahil inaasahan tuloy-tuloy po ang pagtaas niyan sa kasalukuyan mga folks in real time. So diretso agad tayo sa tingin gamit na satellite imagery, makikita natin yung sirkulasyon ng malawak ang kaulapan na ito mula kay Tropical Storm Karina ay na very organized na po ang kanyang sirkulasyon, bagamat napakalawak po ng organized circulation nito. At mapapansin natin yung vertical wind shear nito sa southeast. Yan, yung vertical wind shear medyo malakas po kasi dito sa may southeast location ng pwesto ni Karina. So medyo natutulak po ng vertical wind shear yung sirkulasyon niya, yung upward low convection ni Karina patungo dito sa northwest location. Kaya yung banding, yung outer band ni Karina ay mas natutulak po dito sa bahagi na to ng northeastern Luzon na nagdudulot po ng malakasan at malawakang pag-ulan sa silangang bahagi ng Lolo Luzon. Nabanggit na natin, kabilang na ang Santa Ana, pababa na yan, ang Kasiguran, Isabela, all the way hanggang dyan na po nadadamay ang Camarines Norte area. So dahil po dyan, asahan po ang malawakang pag-ulan at malawakan din po ang heavy rain potential. Kung sisilipin natin sa infrared and rain potential, malawak na po ang potentially na uulanin dyan ng malakasan ang silangang bahagi na ng Lolo Luzon. Well, dahil na lamang din yan sa nakakapahamak din ang vertical wind shear o yung lakas ng hangin na tumutulak dito kay Karina. Kaya medyo nagiging bahagyang slant po, yung medyo nagiging tilting yung paggalaw niya habang kumikilos si Karina pahilaga o pa northwest direction. Medyo nagtitilt siya ng konti, parang Tower of Pisa, parang ganun. Tapos yung tumutulak sa kanya, yung vertical wind shear, na nanggagaling nga po dito sa may bandang timog silangan. Yan. Well, malakas po kasi yung environmental steering ng hangin dito sa may timog silangan kaya medyo nagtitilt po yung position ni Karina na nagdudulot po na pagtulak ng ibang upward low convection nito dito sa bahagi nga po ng northeast Luzon. So ingat po sa mga kababayan natin sa mga pagbugso ng hangin dala ni Bagyong Karina po. So asahan po ang mga pag-ulan dyan. At kung titingnan natin ang bahagi na to ng Batanes Group of Islands sa ilang areas ng Cordillera Administrative Region, kasama na ang ilang bahagi sa kanlurang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, unti-unti na pong nagiging makulimlim ang paligid habang lumalawak pang lalo ang outer band nitong si Karina. Expected yan sa Eximilo Luzon, mas makakaranas na tayo ng unti-unting mabugsong hangin at mga biglaang buhos o bugso ng ulan po ha. So be ready mga folks at ingat po lalo na sa mga gale force winds na nagsisimula sa approximate 64 km
gale winds dito sa silangang bahagi ng Luzon at posible pa nga po tumaas yan up to 75 kilometers per hour approximate dahil po dito sa pinaka-outer ring quadrant ni Karina. Ingat po, at lalo na dito sa bahagi pa rin ng eastern portions ng Luzon, dito sa may bandang Quezon Province, ng Baler, Aurora at Polillo Islands, hindi din po kayo ligtas dyan. So sa mga papalaot, delikado po. Pero sa kanluran, unti-unti na pong magiging mas makulimlim na po ang apoy natin, kabilang na ang Metro Manila. So medyo stay put po tayo, despite na magiging mas maulap na po ang himpapawid ng buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, mula La Union, kabilang na ang Dagupan at bandang Alaminos, Pangasinan. Unti-unti na po tayong nakakaranas dyan ng mas maulap ng papawarin at asahan din na may mga unti-unting gale force wind dahil sa pinaka-northwest quadrant outer rain band ni Karina. Nag-i-influence na rin sa buong Central Luzon mula sa bahagi ng Tarlac, pababa na yan ng Angeles, Pampanga, buong bahagi ng Cabanatuan, San Miguel, all the way pababa na yan ng Baliwag, Bulacan, or sa Garay, hanggang dito nga po sa Metro Manila. Asahan po na unti-unti tayong makakaranas maging sa Metro Manila ng maulap na yung paturin at asahan na mga kalat-kalat na mga bugsuan ng buhos ng ulan. Kasabay po yan ng monsoon winds ha. Expected po yan sa NCR at ilang bahagi ng Calabarzon. Kabilang na rin ang Bicol Region. So asahan din po na medyo makakaranas kayo ng mga kalat-kalat na ulan sa Camarines Norte. The rest ng Bicol Region mula Naga, Iriga, Legazpi at Sorsogon. Lalo na ang Catanduanes Island na mas nakakaramdam na mga pag-ulan at ilang bugsuan ng hangin. Ingat po sa mga kababayan natin dyan mga folks. Sa aming mga ropa, despite na sa bahagi ng Puerto Princesa, medyo katamtaman ang himpapawid nila dyan, pero medyo mabugso din ang hangin unti-unti dahil nga po sa parehong daloy ng monsoon trap at southwest monsoon na nahahatak ng dalawang bagyo ito na si dating Butchoy at itong papunta naman ang ilang bahagi ng southwest monsoon patungo kay tropical storm Karina. So medyo mas mabugso po ang hangin na mas mararamdaman ng mga taga-Palawan at ilang bahagi ng Mindoro area. Ingat po sa gale force winds at mga hindi inaasang biglang drizzle rains lalo na mamayang hapon po habang unti-unting nag-i-intensify ang paghatak sa ating habagat. And the rest ng Southern Luzon naman mula Marinduque, syempre kabilang na ang buong bahagi ng Romblon, Masbate at papasok dito sa bahagi ng Northern Visayas, mas unti-unting maulap na rin po ang inyong himpapawid habang nag-i-intensify dahan-dahan ng ating habagat na nahahatak sa kanluran ay expected po ng mga kalat-katapag ulan na may ilang pagkilat at pagulog po ang mararamdaman ninyo dyan sa Southern Luzon at northern part ng Visayas. Bahagyang katamtaman pa ang parte ng southern part ng Visayas, lalo na sa may bandang Negros Region at katimugang parte ng Cebu, Bohol at Siquijor. Sa bahagi naman ng Leyte, medyo mas maulap din ang himpapawid at mga ilang kalat-kat din na pag-ulan na may pagkilat at pagulog din ng iiran. Sa Eastern Samar Region naman, mas maulap din ang himpapawid at ilang mga kalat-kat na pag-ulan ang mararamdaman dyan sa Catarman, Northern Samar, Palapag, hanggang dito nga po sa may bandang Dolores. Ingat po kung sakaling lumakas ang pagbuhos ng ulan, ingat po sa posibleng pagbaha ng biglaan. At wala naman sa Northern Mindanao, medyo katamtaman muna at medyo nakakaranas pa kayo ng medyo maaraw na sitwasyon dyan sa Surigao del Norte, kabilang na ang Dinagat at Siargao Island. Pero anytime ng hapon, medyo mararamdaman nyo pa rin ang medyo maurap na himpaporin. Bagamat hindi na ninyo masyado ramdam ang hatak sa habagat mula kay Karina, pero expected ang surface trap at embedded ng ITCC na medyo may embed pa rin dito sa katimugang bahagi at yung monsoon trap na medyo nahahatak mula dito sa may bandang North Sulawesi, Indonesia patungo sa direksyon ni Karina ay medyo mas makakaramdam kayo ng mga ilang surface trap na nahahatak at magdudulot po ng mga rain trap dyan sa paligid na yan ng Davao del Norte, ilang bahagi nga po ng Maguindanao, Sorsogon, lalo na sa Cotabato, sa Malaybalay, Bukidnon, at ilang bahagi po ng Coronadal hanggang General Santos City. Asahan pa rin mga ilang isolated rain showers at ilang mga pagbugso pa rin ng hangin, dulot ng ilang sumusulpot pa rin na nahahatak ng monsoon trap sa may bate ng Mindanao. Pero the rest ng Northern Mindanao, medyo katamtaman po ang panahon dyan, hanggang dito sa bahagi nga po ng Zamboanga del Norte. Bagamat partly tumusil ka o di pong iira sa inyo dyan at medyo mas maaraw ang medyo mararanasan ninyo sa Mindanao,
hindi pa rin mawawala ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat at pagkulog. Bagay sa isla po ng Basilan at Tolo-Sulu, so magdala na lamang ng pananggalang sa ulan. So, all in all, halos buong bahagi ng Southern Luzon at Northern Visayas, medyo mas mararamdaman po natin ang mga bugsuan ng hangin at mga pag-ulan dulot ng unti-unting paghatak sa habagat. Medyo nagiging limitado lamang ang paghatak sa habagat dahil yung ilang portions ng habagat na nahatak ay napupunta naman dito kay 91W o dating tropical storm, Butchoy, ayan, at yung iba namang habagat na nahahatak ni Karina ay medyo ilan pumupunta sa direksyon ni Karina, which is dadaan po yan sa bahagi ng Southern Luzon at bahaging northern part at west part ng Visayas. Siyempre, unti-unti nang mararamdaman ng mga taga-Luzon ang unti-unting bugso ng habagat. Medyo nagiging limitado lamang sa pansamantala dahil medyo naghahatakan ang dalawang monsoon track na nahahatak ng dalawang weather systems na ating binabantayan. Samantala, silipin naman natin yung status ng dalawang bagyong ito. Mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector, and as of 12:45 PM na po ngayong tanghali, ay ayon sa ating tropical cyclone sector dito ay ang kasalukuyang lakas ni dating bagyong Bukchoy o tropical storm 04 ay nasa 1 minute average wind speed ito na 65 km per hour at bugsong umaabot na ng 81 km per hour. So ang center air pressure niya ay nasa 998 hectopascals na po at kung titingnan natin ay nasa karagatan na ito ng Hainan o pagitan ng Danang, Vietnam. So malapit na siya sa bandang Hainan. So sa mga Pilipino natin na nagtatrabaho sa Hainan, sa Southern China, medyo maging preparado po kayo dahil naasahan na mataas na water vapor ang dala niyan na lalagpas ng 100 mm na ulan. So ingat po sa mga kababayan natin dyan. So hindi na natin susukatin yung distansya ni dating bagyong Bukchoy mula sa Pilipinas dahil sobrang layo na nito sa Philippine Area of Responsibility. So, hindi na natin masyado concern itong si dating bagyong Bukchoy. Pero, pagdating naman kay Tropical Storm Karina o international name Gaimi, madalas nagagamit ang pangalang Gaimi sa mga bagyo. At may mga nakaraang taon tayo na ginamit din ang pangalang Gaimi. At kung bibigyan ko kayo ng ilang impormasyon tungkol sa bagyong Gaimi, meron tayong tinatawag na Tropical Cyclone History o Typhoon History List. Ayan. Para ma-introduce ko ulit sa inyo, itatype nyo lamang dyan ang pangalang Gaimi. Automatic, isa-search kayo niyan, dadalhin kayo kung saan may pangalang Gaimi. Ayan po, oh. Ang huling naitala na pinangalang Gaimi noong 2018 po. Nag-start siya June 13 at nagtapos siya ng June 21, 2018 po ito. Bagamat hindi ito masyado naka-apekto sa bansa dahil sa bandang Taiwan po ito nag-traverse. Ayun, oh. So, hindi naman masyado naka-apekto sa bahagi po ng Luzon yung pagdaan ni Gaimi dahil tropical storm lang ang inabot o tropical depression lamang ang pagkakalam ko na inabot ni Gaimi o yung lakas ni Gaimi noong panahon na yan. So, mapapansin natin madalas nagagamit po yung mga pangalan ng Gaimi sa ating mga weather list. So, yung nagbanggit noon na fake news na merong super typhoon na lakas, wala pa po tayong naging ganyang listahan na bagyong lakas. Ang meron lang tayong pangalan na malapit doon ay bagyong malakas. Pero lakas, mukhang wala pa po tayong listahan na ganung naging bagyo po sa listahan ng ating mga bagyo. So, fake news po talaga yun. At balik po tayo, so far, as of 12:45 PM, ang central air pressure na ni Tropical Storm Karina, nasa 995.38 hectopascals. Almost malapit na sa severe tropical storm kung pagbabasehan natin ang central air pressure. So watch out mga folks. Ang 1 minute average wind speed ni Karina ay nasa halos 90 km per hour na po yung initial wind speed niya at bugsong umaabot na ng 111 km per hour. Sobrang lapit na niya sa severe tropical storm. So watch out po yan mga folks. At itong low pressure area na si 93W naman ay nanatiling walang changes sa kanyang wind speed. So medyo disregard muna natin yan since napakalayo naman yan sa atin sa bansa. Bahagya lamang ito lumapit dahil medyo pakaluran po ang galaw nitong si 93W. Pero dahil very disorganized pa po at hindi pa masyadong favorable yung paligid niya, yung air circulation nitong si 93W dito.
So, bandang Mariana Islands, so sabay bandang Guam. So, hindi pa masyado significant na conclusionary na magiging isang ganap na bagyo yan sa ngayon. Medyo tutok muna tayo kay Tropical Storm Karina dahil ito ay may potential pa na umabot sa typhoon category. At base naman sa ating mga tropical cyclone track mula sa ating tropical cyclone primary o TC track primary, makikita po na may potential pang umabot ng severe tropical storm itong si Karina sa loob ng 24 oras. Napakalawak po ng kanyang 64 to 65 km outer band, ayan, ni Karina na umaabot po dito sa bahagi nga po ng bahagi ng extreme Northern Luzon, mula sa Ilocos Norte, buong bahagi ng Cagayan Valley, Cagayan Valley po at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at sakop na rin ang buong Isabela, dyan sa may bandang Ilagan. So, makikita natin yung range, nagpapang-abot dyan, nangangahulugan lamang na asahan po ang mga pag-ulan ninyo dyan dahil umaabot po yung central wind, yung outer wind, danger zone nitong si Karina po mga folks. Pero malinaw na mukhang may potential pa itong mabot ng severe tropical storm to typhoon category sa loob ng 24 oras at typhoon category naman sa susunod na 24 oras. Pero titingnan natin kung mangyayari yan mga folks dahil pinapakita lang sa forecast na ito. Base naman sa ating TC track converted sa oras natin sa Pilipinas, mukhang may problema yung system ng ating Aries system o Aries weather system. Hindi siya nag-update. So, sa ngayon lamang ay naka-indicate ito 2 o'clock PM. So, hindi siya nag-significant rating o hindi siya nag-update. So, tingnan po natin mga folks. Wala tayong magiging further observation sa ating TC track. So, diretso agad tayo sa ating combination. Kaya importante po na hindi lang isa ang ating ginagamit. Kailangan multiple para pag mayroong isang nag-down ang system, meron po tayong backup. At kung titingnan naman natin dito sa ating TC track, combination na po ito. Dahil kapag sinabing combination, kasama na ang forecast track at yung real-time na current location niya ng bagyo, lalo natin si Tropical Depression, Tropical Storm Gaimi, o Karina. Makikita natin pahilagang kanluran po ang kilos niya sa ngayon at unti-unti sa loob o sa susunod na 24 oras, medyo kakabig nito pahilaga. Ayan. At may chance pa nga po sa loob ng 24 to 48 hours pa na umabot ng severe tropical storm to typhoon category. Habang nandito siya sa bahagi na po ng northeast ng Santa Ana, Cagayan, or dito sa may bandang northeast ng Babuyan o Itbayat, Batanes. Babuyan Islands rather. Dito sa may Camiguin Island. Yun. So, pagitan dyan, maaring sa susunod na 24 oras o sa loob ng 48 oras ay posible pa itong mabot sa severe tropical storm to typhoon category. Na base din sa ating tropical cyclone track primary ay pinapakita nga po dito na inaasahan pa siya na umabot o posible pa siyang umabot sa severe tropical storm to typhoon category. So, tingnan na lamang po natin kung mangyayari yan. Depende pa rin sa tuloy-tuloy na intensification nitong si Karina. Sa ngayon, tropical storm category pa lamang siya at makikita natin unti-unti pang nadadagdagan yung kanyang wind velocity. Nasa 90 kilometers na po ngayon as of 12:15 at 112 kilometers naman ang kanyang bugso. So tuloy-tuloy po ang pagtaas ng kanyang intensification. Malapit na talaga siyang pumasok sa severe tropical storm na. So yun po ang inaasahan natin mga folks. Kung pagbabase naman natin ang tropical cyclone advisories and forecast, makikita naman natin sa ating automated global ensemble forecast na gawa ng inyong lingkod. Makikita po natin na pahilagang kanluran din ang ipinapakita ng forecast track dito. At makikita natin sa loob ng 12 to 24 hours o around 24, 0, 6, 12, 18 o sa loob ng 24 to 48 hour period dito banda rito. Makikita, pinapakita dito sa forecast track, ang ensemble, ay may potentially pa itong aabot ng severe tropical storm po. So, kung hindi ngayong araw, baka bukas na po yan ng Lunes. Tingnan po natin dahil very uncertain pa dahil napakabagal ng kanyang development o yung paglakas niya ng kanyang intensification. Pero malinaw na hindi ito makikitaan na didikit o lalapit man lang
sa Northeastern Luzon na gaya ng nare-report natin ng mga nakarang araw, 4 days ago pa po o 5 days ago po, sinabi na natin yan na malayo po at hindi na po talaga magbabago na yan ay kikilos pa Hilagang Kanluran at hindi talaga lalapit o didikit sa kalupaan ng Luzon, which is may dinabang nga po tayo na isang commentator na magbabago pa nga po raw yan. Hindi naman nagsisinungaling ang ating analysis lalo na sa ating global assessment monitoring. Kung titingnan natin muli, hindi po tayo pwedeng magkamali dahil kitang-kita pa lang natin mula sa global spectral model ay kikilos pa ito pahilagang kanluran po at makikita natin habang ito'y lumalakas, unti-unti namang nahahatak ang ating habagat. Ayan naapektuhan ang Southern Luzon at ilang bahagi ng Luzon, Central Luzon at dito na rin sa bandang Kanluran. Siyempre, ang silangang bahagi ng Luzon na mas maapektuhan naman ng outward trough ng air circulation nitong si Tropical Storm Karina. At kitang-kita po natin, nag-intensify pa siya sa typhoon category. At kung pababasin natin ang mean sea level pressure, umabot na sa belowest of 1,000 to 994 kilometers per hour. Nangangahulugan na pumasok ito sa typhoon category. At kita po natin yan. Anong araw po yan kung pagbabasin natin? 994. Ayun Pabot pa siya ng typhoon category. So 996 dito, severe tropical storm. According dito, nag-severe tropical storm siya. So bandang northeast na ng Itbayat Batanes ito naging typhoon category. According sa mean sea level pressure po ng Global Spectral Model. Extended forecast pa lamang to, so tingnan natin in real time kung mangyayari yan. Pero makikita naman natin sa mga multi-ensemble tracks at mga tracks ng iba't ibang weather agencies, pinapakita na aabot ito ng typhoon category nga po. So, tingnan pa rin natin dahil kasalukuyang tropical storm pa lamang ito at maaaring umabot nga sa severe tropical storm at malino naman sa Global Spectral Model na aabot pa siya sa typhoon category bago umexit ng ating Philippine Area of Responsibility. So nagtatanong, kailan ba ito ina-expect lalabas o exit ng PAR itong si Karina? Well, according sa ating Global Spectral Model, inaasahang i-exit ito by July 24. Yan, tingnan natin yung range. So bandang July 24, bandang tanghali siguro, hapon, or madaling araw ng July 25, 2024 na po. So by Thursday po yun. So between Wednesday and Thursday, inaasahan na natin according sa Global Spectral Model, ay lalabas o i-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility. Habang ito ay tuloy-tuloy na naging typhoon category nga po, according sa ipinapakita ng Global Spectral Model. So dahil dyan, medyo mararamdaman pa sa extreme ng Luzon ang epekto ng bugso ng mahahatak na habagat kahit na ito ay umexit na ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes, sa darating na Huwebes. So very maging handa pa rin kayo dyan sa bahagi ng extreme northern Luzon po, mga folks. At kung titingnan natin ay dahil nga po sa may dinibang tayo, pero po kasi tayong kumpletong variations at observations. Nalalaman natin gamit ang convergence at wind shear, which is nalalaman natin kung favorable nga po ang sea surface temperature, hangin sa paligid na ito. At kung titingnan nga po natin ang bahagi nito na kung saan nasa area of circulation ni Karina, makikita po natin na very favorable po ang paligid. At dito rin sa silangang bahagi ng Mindanao. At kung saan nandito yung binabantay nating si 90TW, makikita po napaka-non-favorable pa po yung kanyang sirkulasyon ni 90TW. Kaya nga sinasabi natin ay may maliit pa ang chance niya mag-iisang mag-iisang ganap na bagyo radar itong si 90TW. Dahil yung paligid niya, non-favorable pa po talaga yung paligid. Hindi gaya kay Karina ay talagang napaka-favorable po ng kanyang sirkulasyon. So hindi po tayo magkakamali ng ating analysis po. Hindi po tayo basta naghuhula lang dahil meron tayong basis at ginagamitan ng mga empirical models mula rin sa mga official weather agencies ng iba't ibang bansa. Kaya hindi tayo pwedeng masyadong magbigay ng ulat na wala tayong kasiguruhan sa ating analysis. Yung iba kasi is puro lang sila madala sa windy. Bagamat okay naman gamitin si windy, pero dapat pagka nagpo-forecast po tayo o nagbibigay ng analysis, siguraduhin po natin yung mga empirical models o mga data ay tugma po sa ating binibigay na ulat. Para maiwasan po ang misleading at miscalculation, lalo na kapag nagbibigay tayo ng ulat. Dahil kawawa naman ating mga kababayan kung binibigyan natin siya
hindi tamang impormasyon, lalo na't hindi pa tayo official, tapos mali-mali pa yung ating information na binibigay. So, napakapangit naman po yun. Anyway, base sa ating computer models, kita naman po, tuloy-tuloy po ang pagkilos nito, pahilagang kanluran, itong si Karina. At kitang-kita din sa computer model ng GFS, ay naging typhoon category din itong si Karina. Sa SMWF, ganun din ang pinapakita. Severe tropical storm to typhoon category din ang pinapakita base sa kanyang central air pressure na bumaba ng tuloy-tuloy sa 994 hectopascals. So, pasok pa talaga sa typhoon category. So, mukhang pataas yung kumpiyansa o yung confidence ng mga forecast na aabot nga sa typhoon category itong si Karina. So, abang-abang na lamang at medyo paghandaan po natin just in case umabot na siya sa severe tropical storm. Then halos magkakatugma na talaga ang lahat ng mga computer models natin, maging sa ating computer ng ating global spectrum model mula sa Japan Meteorological Agency. Almost 85% o 90% accuracy o high confidence ng kanilang mga extended forecast na aabot sa typhoon category itong si Karina. So wala na po tayong magiging masyadong concern dahil tugma-tugma na po ang ipinapakita ng mga computer models natin. So aantay na lamang natin na tuluyan itong maging typhoon category o severe tropical storm, itong si tropical storm Karina. Paghandaan na lamang po natin yan sa loob ng 24 to 48 hour period po. So mga bukas po ng Monday, ina-expect na natin na mas magiging masungit ang ating panahon sa extreme northern Luzon, lalo na sa silangang bahagi nga po ng Luzon na mas apektado ng outer band nitong si Karina. So yun lamang po ang ating analysis ngayong araw. Kamustahin naman natin yung dam levels ni Angat Dam. Well, kung titingnan po natin dito, mukhang nakaka-recover na po ng unti-unti itong si Angat Dam dahil sa mga sunod-sunod pong mga pag-ulan, lalo na sa may bandang silangan ng Luzon. Kung sisilipin natin, mula kahapon, yung pinaka-critical level ni Angat Dam na negative 4.33. Ngayon ay negative 3.81 na lamang. Nangangahulugan po, unti-unti pong nadadagdagan o nagkakaroon na po ng supply ng tubig itong si Angat Dam. Bagamat below pa rin siya ng 3 meters, mahigit na 3 meters, ay at least nakaka-recover na siya ng kanyang deviation. Kahapon, 176.34 meters po ang water level ni Angat Dam. Ngayon ay nasa 176.80 meters po siya. So maliwanag na nadudulo yung mga ulan na nanggagaling sa mga kabundukan ay umaabot na po dito sa basin ni Angat Dam. At kung titingnan natin sa ating monthly dam levels, water level mula kay Angat Dam ay makita malinaw na nagre-recover po yung level ni Angat Dam. So medyo good news na rin ito kahit paano. Bagamat sana ay tuloy-tuloy na po ang pag-recovery kay Angat Dam. So malaking tulong din na nagkaroon tayo ng weather disturbance ng mga nakarang araw dahil yung mga tubig dito sa ating mga dam ay nasusuplayan kahit papaano. So malinaw na medyo nakaka-recover itong si Angat Dam. Sana tuloy-tuloy yan hanggang sa umabot siya o lagpasan niya yung pinaka-warning level na 180.6 meters kay Angat Dam. Hopefully, tuloy-tuloy yan. Pero siyempre, may consequences po. Asahan natin sa mga low-lying areas, magdudulot naman ng mga pagbaha kapag katuloy-tuloy naman ang pag-ulan. So medyo magiging paghanda pa rin tayo habang tuloy-tuloy ang mga pagbuhos ng ulan. Importante, makarecover po yung ating mga dams, mga folks. At kung kukumpara naman natin kay Magat Dam, ay medyo bad news kay Magat dahil tuloy-tuloy naman ang pagbaba ni Magat Dam mula sa 173.68. Ngayon ay nasa 173.48 meters na lang ito mga folks. So malayo naman si Magat Dam na unti-unti na namang dumadaos-dos yung level ni Magat Dam. Malayo naman kay Angat Dam na unti-unti namang nagre-recover dahan-dahan. So yun lamang po analysis natin para sa dam reserves natin o historical data ngayong araw, mga po. Samantala sa ulat ng DOL, para sa huling balita natin, ngayong araw, makikita po natin wala naman tayong nadedetect na malakas ang pagyanig, pero nagkakaroon na po ng significant noise ang aking seismometer. Nangangahulugan, malapit po o nadedetect niya ang presence ng low pressure area, well, dahil nga po kay Bagyong Karina. Normal po yan sa mga seismometer na nagkakaroon ng significant vibration noise
dahil kapag bumababa po yung atmospheric pressure, yung vibration, yung tilting ng aming mga pendulum sa aming mga seismometer, lalo pong bumibilis o lumalawak po yung pag-vibrate ng pendulum kasi nga po mababa ang atmospheric pressure. Pag mataas po kasi ang atmospheric pressure, medyo mas mabigat po yung hangin o yung atmosphere. Kaya medyo nagkakaroon ng damping ng bahagya sa mga tilting ng aming mga pendulum sa seismometer. Since mababa po ang atmospheric pressure, medyo nagkakaroon po ng significant noise. So normal lamang po yan mga folks. Pero ganun pa man, wala tayong nadedetect na stronger earthquakes after sa malakas na paglindol dito sa may bandang Chile. Sa atin naman sa data with the PBOX, wala naman tayo so far na na-detect o wala pang lumalabas na record na magnitude 4.0 pataas since kaninang madaling araw. Pero marami-rami na kagad ang mga pagyanig. So titingnan natin kung ilan ang total earthquakes na natin ngayong araw gamit ang ating historical earthquakes sa bansa. Nanginlikod lamang ang merong ganitong pag-uulat dahil kay PBOX wala silang significant historical earthquakes. Bagamat meron pero hindi nakakount o hindi nabibilang isa-isa ang mga total earthquakes. So hopefully magkaroon ng idea si PBOX dito. Pero originality, ang inyong lingkod po ang nakaisip ng ganitong idea. At kung titingnan naman natin sa total earthquakes ngayong araw, for the month of July ay nakapag-total of 785 earthquakes na po tayo. At 736 dito is magnitude 2.0 pataas. 46 dito is magnitude 4.0 pataas. At nanatiling dalawa po ating magnitude 5.0. Dahil yung dalawa rito, supposed to be, dinegrade po ni PBOX mula sa magnitude 5.0. Binaba nila ito sa magnitude 4.2 yung isa, kung yung nagkakamalit, isang magnitude 4.7. So, balik sa dalawa ang ating magnitude 5.0. Mga folks, at so far, wala namang nadagdagan sa ating magnitude 7.0 at wala pa naman tayong naitala na magnitude 6.0 malapit o sa loob ng bansa, mga folks. So, tuloy-tuloy lamang ang pagdagdag ng ating total earthquakes na kasalukuyan na nagre-report tayo ay nasa 785 earthquakes na po ang total earthquakes natin for the month of July. At narito naman ating 3-day to a day weather forecast para sa araw ng Linggo, July 21, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, July 21, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pinoweather.com para sa mga detalye. Kung gusto nyo malaman na hindi natin na isama ngayong umaga sa ating report. At typically, binabantay lang natin yung tatlong bagyo o yung active weather disturbance na namamataan dito sa bansa o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At visit lamang din sa ating website sa parang gusto malaman ang real-time events, lalo na inuulan kami sa Caloocan. So, pwede nyo makita niya ni real-time, dynamically, mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks. Mag-iingat po tayong lahat at magandang araw po sa ating lahat.